Halos hindi na nakakatulog gabi-gabi ang overseas Filipino worker na si Merlin Agustin dahil sa nadidinig ng mga pagsabog dulot ng mga missile na tumatama malapit sa kanyang lugar na pinagtatrabahuhan sa Kuwait. Kaya kahit na bigo na niyang matupad ang kanyang pinapangarap na makaipon para sa kanyang pamilya, nagsabi na siya sa kanyang amo na uuwi na lamang sa Pilipinas. Si Merlin ay may 3 anak at mahigit 3 taon na nagtatrabaho sa Kuwait bilang domestic helper. Ayaw ko na po. Kasi naanuhan na ako ng phobia po. Baka po kasi po, naglilinis po ako sa labas nakita ko talaga yung usok. Ang akala ko matamaan ako, tumakbo agad ako sa loob ng bahay. Halos mawala naman ang pag-asa si Alicia Amor Pangilinan na OFW sa Qatar na muling makakauwi ng Pilipinas matapos sumiklab ang gulo sa Middle East. Dahil sa giyera, inakala niyang hindi na niya muling makikita pa ang kanyang anak. Kaya laking tuwa niya nang mapasama sa mga ire-repatriate ng pamahalaan. Sobrang saya po kasi po nung nandun po ako sa Qatar, yun nga po, nung may nagaganap na pagsabog po doon, may times po na nawawalan na pong pag-asa, baka yung hindi na po kami makauwi dahil wala pong flight sa Qatar Airways. Dalawa lang sina Merlin at Alicia sa 343 mga Pilipino na dumating kaninang umaga mula sa gitnang silangan. Kanina personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga OFW na sakay ng ika-4 na chartered flight ng gobyerno na dumating sa Villamor Air Base sa Pasay City. Mula sila sa mga bansang Kuwait, Bahrain, Qatar at Saudi Arabia. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, hindi naging madali ang kanilang pag-uwi ng bansa dahil na rin sa banta ng patuloy na gulo sa gitnang silangan. So it was a land crossing effort. It took about, on average, about 7 to 8 hours to get to Riyadh, Saudi Arabia. Ayon kay Migrant Worker Secretary Kakdak, naghahanda na rin sila sa repatriation ng iba pang mga Pilipino na naiipit sa gulo sa gitnang silangan, kung saan tinitignan na nila ang pagkuha ng dagdag na chartered flights sa United Arab Emirates. We are looking at around at least 1,200 to be repatriated in the coming days in the entire Middle East. Sa ngayon ay kay Secretary Kakdak sapat pa ang pondo ng ahensya para makatugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipinong nais na umuwi ng bansa. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa Budget Department para sa kanilang posibleng dagdag na pondo. Sa ngayon mayroon ng nasa 2,000 Filipinos mula sa Middle East ang nakabalik na ng Pilipinas. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.